Hindi pa man lumalapat ng husto ang sapatos ni Mateo sa makintab na sahig ng Lincoln Academy, dama na niya ang malamig na hangin ng Amerika na tila may halong tensyon. Sa edad na 12, si Mateo Ramirez ay nakatayo sa harap ng isang bagong mundo. Sa mga huling buwan ng 6th grade, iniwan niya ang maaliwalas ngunit simpleng buhay sa Bulacan upang sumama sa kanyang mga magulang sa New York. Sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw ng tagsibol, namutawi sa isip niya kung paano ba siya makikipagsabayan sa mga estudyanteng kakaiba sa kanya. Hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa wika, kultura at pananaw. Pagpasok niya sa main building ng Lincoln Academy, sinalubong siya ng tunog ng mga locker na bumubukas at isinasara, ang halakhak ng mga estudyanteng nagkukwentuhan, at ang tila walang katapusang eko ng sapatos sa sahig na gawa sa marmol. Bagamat maluwag ang unipormeng polo at medyas na puti ni Mateo, hindi nito naitago ang kaba sa bawat hakbang niya patungo sa opisina ng prinsipal. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang ngumiti. Tila ba umaasa siyang ang unang araw na ito ay magiging simula ng magandang pagbabago. Mateo, anak, kaya mo yan. Magpakabait ka ha. Ani Aling Marites sa telepono kaninang umaga bago siya ihatid ng ama sa paaralan. Si Aling Marites ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang malaking ospital sa downtown New York. Mahigit 5 taon na rin siyang OFW at ngayon lamang sila muling magkasama ng anak. Ganoon pa man, nanatili sa isip ni Mateo ang maalaga ngunit seryosong tinig ng ina. Parang bituin sa gabing madilim. Okay lang ba tayo dito, Tay? Tanong ni Mateo kay Mang Diego habang naglalakad sila sa gilid ng pasilyo. Walang problema, anak. Basta tandaan mo, kahit saan ka mapunta, Pilipino ka pa rin. At wag mong kalimutan, kapag may problema, magtanong. Hindi masama yan, sagot ng ama. Si Mang Diego ay dating martial arts champion sa Pilipinas. Kilala siya noon bilang Bagyong Diego dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga suntok. Ngunit dahil sa pangangailangan ng pamilya, napilitan siyang talikuran ang mga torneo at magtrabaho bilang security guard sa Amerika. Hindi man siya sanay sa ibang kultura, nananatili siyang masaya dahil magkakasama na silang mag-anak. Pagkatapos makausap ng principal, inihatid si Mateo ng isang guidance counselor patungo sa kanyang unang klase. Habang papalapit sila sa silid, naririnig na niya ang tawanan ng mga estudyante sa loob. Nang buksan ang pinto, huminto ang ingay at lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Guys, this is Mateo Ramirez, our new student from the Philippines. Anunsyo ng guidance counselor. Sumiklab ang bulungan sa klase. Nakita ni Mateo ang ilang estudyanteng nag-uusap, bumubulong, at parang sinusuri ang kanyang hitsura mula ulo hanggang paa. Tila sinisiyasat nila ang kanyang maitim na buhok, kayumangging balat, at medyo mahiyain ngunit tahimik na ekspresyon. Pakiramdam ni Mateo, para siyang tumuntong sa entablado ng isang dula kung saan hindi niya alam ang kanyang linya. Hi Mateo, bati ng isang babaeng nakablonde na buhok na nakaupo sa harapan. Nakangiti ito, ngunit may halong pagtataka sa kanyang mukha. Hello po, hi, sagot ni Mateo na may halong kaba. Nahuli niya ang sarili niyang gamitin ng po, isang salitang tila kakaiba sa pandinig ng mga Amerikano. Sa unang araw pa lang, naintindihan na ni Mateo na magiging mahirap ang pagsabay sa takbo ng Lincoln Academy. Hindi tulad sa Pilipinas, kung saan magkakapareho sila ng kultura, wika, at pag-uugali. Dito, ibang-iba ang lahat. Mas madali ang buhay dati, kung saan ang mga guro ay sanay sa kanyang estilo ng pagsagot sa mga tanong, at ang mga kaklase ay kauri niya sa kulay at pag-uugali. Ngunit dito, bawat galaw niya ay tila pinapansin, bawat salita ay sinusuri. Pagsapit ng tanghalian, umupo si Mateo sa isang bakanteng mesa sa cafeteria. Inilabas niya ang baong sandwich at apple juice na inilagay ng kanyang ama sa brown paper bag. Habang kumakain,
Naririnig niya ang mga bulungan sa kabilang mesa. "Is that the new kid? The Filipino one?" Bulong ng isang estudyante. "Yeah, he looks different." Sagot naman ng isa. Pinilit ni Mateo na huwag magpaapekto. Hinanap niya ang kanyang tapang, ang tapang na likas sa kanyang ama. Ngunit sa mga sandaling iyon, parang mas malakas ang ingay ng mga bulong kaysa sa sarili niyang kumpiyansa. Hindi man niya aminin, naramdaman niya ang unang kirot ng pagiging banyaga sa isang lugar na kailanman ay hindi niya inasahan. Bagamat maikli pa lamang ang panahong inilalagi niya sa Lincoln Academy, ramdam na niya ang lungkot ng pagiging naiiba. Ngunit ang hindi alam ng iba, nasa ilalim ng mapayapang mukha ni Mateo ang isang piraso ng kanyang ama, ang tapang ng isang mandirigma. Hindi man niya alam kung paano niya susuyuin ang mga araw na darating. Malinaw sa kanya na ang pagiging Pilipino ay hindi isang kahinaan, kundi isang bagay na kanyang ipagmamalaki, balang araw. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unti nang nakikilala ni Mateo ang mga kaklase niya. Habang nananatili siyang tahimik sa umpisa, hindi niya naiwasang mapansin ang isang lalaking palaging nakangiti at tila natural na magiliw sa lahat. Siya si Jake Miller, isang puting Amerikano na halos kaedad ni Mateo. Sa bawat klase, si Jake ang unang nagbukas ng usapan. Sa unay, maikli lamang ang kanilang palitan ng mga salita. Mga simpleng tanong tungkol sa asignatura, mga sagot kung paano gagawin ang mga aralin. Pero habang tumatagal, naging mas magaan ang kanilang interaksyon. "Hey Mateo," sabi ni Jake isang araw habang naghahanda para sa PE class. "You like basketball?" Ngumiti si Mateo at saglit na tumango. "Yes. Sa Pilipinas, laging may mga laro sa kalye. Street basketball, alam mo yun?" "Cool," sagot ni Jake. "Maybe you can show me some moves sometime." Masaya si Mateo na makita ang pagiging bukas ni Jake sa kanya. Kahit pa hindi perpekto ang kanyang Ingles, tila wala namang pakialam si Jake. Dahil dito, naging madalas ang kanilang pag-uusap at nag-umpisa silang magkasama sa lunch break. Sa mga ganitong pagkakataon, muling naramdaman ni Mateo na kaya naman palang maging magaan ang buhay sa Lincoln Academy basta may isang tao lang na tunay na handang makinig at umintindi. Maya-maya pa, nakilala rin ni Mateo si Sarah Thompson. Isa siyang masayahin at magiliw na dalagita at tila may natural na malasakit sa mga bagong estudyante. Isang araw, napansin ni Sarah na mag-isa si Mateo sa kantina at agad siyang lumapit. "Mind if I sit here?" Tanong ni Sarah na hawak ang tray ng pagkain. Tumango si Mateo. "Sure." Habang kumakain sila, nagsimula silang magkwentuhan. "I heard you just moved here," sabi ni Sarah. "How are you finding it so far?" "Okay lang," sagot ni Mateo, pilit nang umingiti. "Pero minsan, parang ang hirap kasi iba lahat." "Don't worry," sagot ni Sarah. "Everyone feels that way at first, but you'll get the hang of it. If you ever need help, just let me know, okay?" Ang mga salita ni Sarah ay tila malamig na tubig na dumaloy sa mainit na pakiramdam ni Mateo. Kahit sa maikling panahon ng pag-uusap nila, nakita niya na may mga taong tunay na may malasakit at handang tumulong. Ngunit hindi lahat ng estudyante sa Lincoln Academy ay magiliw tulad ni na Jake at Sarah. Sa kabilang panig ng cafeteria, napansin ni Mateo ang isang grupo ng 3 lalaki. Si Brandon White, ang tila leader, kasama ang kanyang mga alipores na sina Chris at Dylan. Laging maingay ang grupo at madalas sila ang sanhi ng tawanan sa klase. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Mateo na hindi palaging maganda ang kanilang mga biro. Isang araw, habang naghihintay si Mateo sa labas ng classroom para sa susunod na klase, narinig niya ang mahinang bulungan sa likuran. Paglingon niya, naroon sina Brandon, Chris at Dylan, nakangisi at tila nagpaplanong may gawin. "Hey, Filipino monkey," tawag ni Brandon ng may halong panunuya. "Did you climb any coconut trees today?" Nagulat si Mateo sa narinig.
Sinubukan niyang huwag pansinin ito at tumingin na lamang sa malayo. Ngunit hindi siya tinigilan ng grupo. "Look at him," dagdag ni Dylan. "He doesn't even understand English properly." Si Chris naman, ginaya ang kanyang accent. "Hello po. Hello? How are you po?" Nagtawanan ng tatlo at ramdam ni Mateo ang pag-init ng kanyang muka. Bagamat gusto niyang sumagot, naisip niyang huwag na lang. "Wala rin naman mangyayari kung papatulan ko sila," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit hindi siya sumagot, alam niyang ito'y magpapatuloy. Sa mga sumunod na araw, mas naging lantaran ang panunukso ng grupo. Sa kafeterya, ginagaya nila ang kanyang pagbigkas ng ilang salita. Sa pasilyo, tinuturo nila ang kanyang buhok at sinasabing mukhang jungle boy. Kahit ang simpleng paglalakad papunta sa locker room ay tila naging pagsubok. Madalas, naririnig ni Mateo ang mga bulungan at tawanan sa kanyang likuran. Sa kabila nito, pilit pa rin niyang ipinakita na hindi siya apektado. Pero sa loob-loob niya, naiisip niya kung kailan titigil ang ganitong klaseng pang-aapi. "Hanggang kailan ba to?" tanong niya minsan kay Jake habang naglalakad sila papunta sa klase. "Don't worry, Mateo," sagot ni Jake. "They're just losers. If they pick on you again, just tell me, okay?" Ngunit kahit anong pagpapalakas ng loob ni na Jake at Sarah, alam ni Mateo na hindi ganoon kadali ang lahat. Tuwing uuwi siya sa bahay, tinatago niya ang tunay na nararamdaman. Kahit pa nahahalata ng kanyang ama na may bumabagabag sa kanya, pinipili ni Mateo na huwag nang magkwento. Ayaw niyang mag-alala pa ang mga magulang niya. Sa mga ganitong pagkakataon, tumitingin siya sa larawan ng kanyang pamilya noong nasa Pilipinas pa sila. Masaya, simple, at buo. Napapaisip siya kung bakit tila mas mahirap ang buhay sa Amerika kahit pa sinasabing mas maganda ang mga oportunidad dito. Ngunit kahit gaano kahirap, alam ni Mateo sa puso niya na hindi siya susuko. Nasa dugo niya ang tapang ng kanyang ama at ang determinasyon ng kanyang ina. Ipinangako niya sa sarili na hahanap siya ng paraan upang makalampas sa mga pagsubok na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya na labis niyang iniidolo. Isang maaliwalas na araw sa Lincoln Academy. Tumunog ang bell at dumagsa ang mga estudyante sa kafeterya para sa tanghalian. Pumila si Mateo. Dala ang baon niyang sandwich at juice. Hindi niya pansin ang ilang matang nakatingin sa kanya mula sa isang mesa sa dulo ng silid. Sina Brandon at ang kanyang mga alipores. "Hey, look! It's Monkey Boy again!" Sambit ni Brandon habang hinigop ang soda sa kanyang tasa. "Maybe he brought coconuts for lunch?" Sabad ni Dylan, kasabay ng hagigik ni Chris. Parang may pinag-usapan ng tatlo, at maya-maya pa'y tumayo sila at tumungo sa direksyon ni Mateo. Walang kamalay-malay si Mateo sa parating na panganib habang tahimik siyang naghahanap ng mauupuan. Nang makakita ng bakanting mesa, naupo siya at dahan-dahang binuksan ang kanyang baon. Subalit bago pa niya maabot ang sandwich, naramdaman niya ang anino ng tatlo sa kanyang likuran. "Hey Mateo!" bati ni Brandon nang may puwersang galak. "What's for lunch? Some Filipino delicacy?" Walang imik si Mateo. Alam niyang hindi maganda ang hangarin ng mga ito. Tumungo siya at sinubukang huwag pansinin ang grupo. Ngunit bago pa niya maubos ang lakas ng loob, bigla na lang inabot ni Brandon ang tray ni Mateo at sinadyang itapon ito sa sahig. "Oh no! Your food fell down!" sabi ni Brandon, pilyong nakangiti. Tumawa ang dalawa niyang kasamahan. "Huwag kang ganyan!" Galit na tugon ni Mateo, ngunit dama ang nanginginig niyang boses. Itinulak siya ni Brandon. Hindi masyadong malakas, ngunit sapat para mawalan siya ng balanse at mapaurong ng isang hakbang. "Go back to where you belong," sabi nito. Napatigil ang ilan sa mga estudyante. Ilang segundo rin silang nag-aatubili kung paano tutugon. Ngunit sa kalaunan, ang ilan ay tumalikod
habang ang iba'y tahimik na tumawa. Ang katahimikan ng cafeteria ay nagmistulang nakakabinging ingay sa tainga ni Mateo. "Stop it, Brandon," sabi ni Sarah habang lumapit. Kasama niyang pumwesto si Jake sa tabi ni Mateo. "Come on, Sarah," sagot ni Brandon na parang hindi sineseryoso ang sinabi nito. "We're just having a little fun." "No, you're being a jerk," madiin na sagot ni Sarah. Nagkatinginan ng dalawa at sa huli, umiling si Brandon at tumalikod. Isinuot ang kanyang mga kamay sa bulsa. Kasunod niyang sumunod sina Dylan at Chris na patuloy pa ring nagtatawanan. "Thanks," mahina ngunit sinserong sabi ni Mateo kay Sarah at Jake. "Don't let them get to you," sabi ni Jake. "They're just insecure. Probably don't even know how to spell respect." Tumawa si Sarah, ngunit kita sa mukha niya ang pag-aalala. "Let's get you something else to eat. Okay lang ba?" Umiling si Mateo. "I'm not hungry anymore." Naupo na lamang ang tatlo sa mesa, ngunit halata pa rin kay Mateo ang pagkadismaya. Pinilit niyang ngumiti, ngunit alam ni Sarah at Jake na may malalim na kirot sa kanyang kalooban. Pag-uwi ni Mateo, pilit niyang binaliwala ang nangyari. Dumiretso siya sa kwarto at isinara ang pinto. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang telepono, ngunit hindi nagbubukas ng kahit ano. Patuloy na pumapasok sa kanyang isip ang mga ngisi at tawa ng grupo ni na Brandon. Tila ba naririnig pa rin niya ang kanilang mga salitang nakakatunaw ng kanyang tiwala sa sarili. Ngunit pinilit niyang itago ang lahat ng ito. Sa bawat saglit na bumukas ang pinto ng kwarto at sumilip si Aling Marites o si Mang Diego, pilit siyang ngumingiti. Sinasabing, "Okay lang ako." Kinagabihan, si Mang Diego ay nakaupo sa sala. Nagbabasa ng isang lumang magasin habang hinihintay ang balita sa TV. Nakita niya si Mateo na tahimik na kumukuha ng tubig sa kusina. Hindi tulad ng dati nitong masiglang kilos. Hindi nagsalita si Mang Diego. Hinayaan niya ang anak na magpahinga, pero alam niya sa sarili niyang may bumabagabag dito. Isang ama tulad niya, kahit walang sinasabi ang anak, ramdam ang bigat ng dalahin nito. Nagpatuloy ang gabi nang walang masyadong pag-uusap. Ngunit sa loob ng dibdib ni Mang Diego, nagtataka siya. Ano kaya ang nangyari? Bakit tila malungkot ang anak niya? Sa isip niya, darating ang tamang oras para magsalita si Mateo. Hindi niya ito pipilitin. Ang mahalaga ay iparamdam niyang nariyan lang siya. Laging handang makinig, laging handang tumulong sa tamang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na maitago ni Mateo ang bigat ng nararamdaman. Bagamat tahimik at maayos siyang kumikilos sa bahay, napapansin pa rin ni Mang Diego ang kaunting pagbabago sa kanyang anak. Ang madalang ng ngiti, ang mabilis na iwas ng tingin tuwing nagkakataon silang mag-usap, at ang pagiging tahimik nito tuwing kakain ng hapunan. Dahil dito, isang gabi, matapos nilang sabay na maghapunan, nagdesisyon si Mang Diego na tanungin si Mateo habang silang dalawa ay nasa sala. "Mateo," mahinahong bungad ni Mang Diego, "napapansin ko na parang may bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa paaralan?" Napatigil si Mateo. Sa loob-loob niya, gustuhin man niyang ilihim, hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang ama. Buntong hininga muna ang kanyang sagot bago niya binanggit ang dahilan ng kanyang lungkot. Simula ni Mateo, "Sa school, may mga kaklase ako na binubuli ako. Tinatawag nila akong kung ano-ano, tinutulak, at sinisira yung mga gamit ko minsan." Malungkot niyang ibinaba ang tingin sa kanyang mga kamay. "Kahit anong gawin ko, parang hindi sila titigil." Nanatiling tahimik si Mang Diego ng ilang sandali. Sa halip na magalit o magalit sa mga bully, ngumiti lang siya. Isang tahimik ngunit makahulugang ngiti. Tumango siya at nilapit ang kanyang kamay sa balikat ng anak. "Anak," sabi ni Mang Diego, "hindi lang lakas ang solusyon sa lahat. Pero kung kinakailangan, dapat marunong kang ipagtanggol ang sarili mo." Hinawakan niya ang balikat ni Mateo at idinagdag, "Huwag kang matakot, Mateo.
Hindi masama na protektahan ang sarili mo kung kinakailangan. Tila may nabawasan sa bigat ng dibdib ni Mateo. Bagamat hindi pa rin lubos na tiwala, nahanap niya sa tinig ng ama ang pag-asa. Sa gabing iyon, inilabas ni Mang Diego mula sa isang lumang kahon ang ilang mga gamit na matagal nang nakatago. Mga lumang baston ng arnis, guwantes para sa sparring, at ilang mga pads na ginagamit sa Muay Thai. Simula bukas, sabi ni Mang Diego, tuturuan kita ng ilang teknik para hindi mo na kailangang magtiis sa pang-aapi nila. Pero tandaan mo anak, hindi ito para mang-away o gumanti ng walang dahilan. Ituturo ko ito para matuto kang maging handa sa sarili mong depensa. Kinabukasan, maagang gumising si Mateo. Habang madilim pa sa labas, naroon na si Mang Diego sa bakuran, naghahanda ng mga gamit. Tila naging baliktanaw ito para kay Mang Diego. Parang bumalik siya sa kanyang kabataan, noong siya ang nagsasanay sa ilalim ng matitinding init ng araw. Ngayon, siya na ang guro at ang anak niya ang magpapatuloy ng kanilang tradisyon. Sa unang linggo, nakatutok sila sa mga basic drills. Pinaghusay muna ni Mang Diego ang balanse ni Mateo. Tinuruan siya kung paano manatiling matatag sa kanyang pagkakatayo kahit anong direksyon ang galaw ng kalaban. Araw-araw, paulit-ulit nilang ginagawa ang mga simpleng hakbang. Hakbang paurong, hakbang pasulong, at pagsabay ng katawan sa bawat galaw. Dito natutunan ni Mateo na ang lakas ay hindi lang nakukuha sa puro bilis, kundi sa tamang pagkontrol ng sarili at tamang posisyon ng katawan. Pagkatapos ng balanse, sinimulan na siyang turuan ni Mang Diego ng mga galaw sa arnis. Pinakilala niya ang 2 baston at ipinaliwanag ang basic strikes, high strike, low strike, at ang pagkukombina ng iba't ibang direksyon. Sa simula ay nahirapan si Mateo. Ang bigat ng baston, ang timing ng galaw, at ang tamang pagbagsak ng bawat strike ay tila nakakalito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naramdaman na mas nagiging likas na ang kanyang mga galaw. Ang arnis, sabi ni Mang Diego, hindi lang para sa armas. Sa huli, kapag naintindihan mo ang flow nito, kahit walang baston, kaya mong gumalaw ng mabilis at maliksi. Kaya anak, tandaan mo, huwag mo lang kabisaduhin ang galaw. Dapat maramdaman mo ito. Bukod sa arnis, sinimulan din ni Mang Diego ang simpleng Muay Thai techniques. Tinuruan niya si Mateo kung paano tumama gamit ang siko, tuhod, at ang tamang anggulo ng suntok. Sa bawat hakbang, ipinaalala niya na hindi ito tungkol sa pagiging malakas lang, kundi sa tamang tiyempo at disiplina. Kapag natutunan mo ang basics, sabi ni Mang Diego, hindi mo kailangang makipagsapalaran ng suntukan. Pero kung mapilit sila, alam mong may panlaban ka. Habang tumatagal ang kanilang pagsasanay, napansin ni Mateo ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya takot magkamali, hindi na siya madaling panghinaan ng loob. Sa tuwing natatapos ang kanilang ensayo, napapansin niyang mas matatag ang kanyang katawan, mas matalas ang kanyang pakiramdam, at higit sa lahat, mas buo ang kanyang kumpiyansa. Isang araw, matapos ang ilang oras ng pagsasanay, tinanong siya ni Mang Diego, "Kumusta, Mateo? Anong nararamdaman mo?" Napangiti si Mateo at tumango. "Mas magaan na pa, parang kaya ko na." Ngumiti si Mang Diego, ngunit hindi iyon ngiti ng mayabang na tagumpay. Isa itong ngiti ng ama na proud sa anak na hindi sumuko, sa anak na natutong tumayo sa sarili nitong mga paa. Sa bawat araw na lumilipas, nadarama ni Mateo na hindi lang pisikal na lakas ang nakukuha niya. Sa puso't isipan niya, unti-unti niyang natutuklasan ang tapang at kumpiyansa na hindi kailanman maaaring agawin ng mga bully o ng kahit sino man. Sa tulong ng kanyang ama, naging malinaw kay Mateo na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa suntok o sipa. Nasa pagkilala sa sarili, sa pagtitiwala sa sariling kakayahan, at sa paninindigan laban sa mga hamon ng buhay. Paglipas ng ilang linggo, imbes na humupa ang pang-aasar, tila lalong lumakas ang loob ni na Brandon
na apihin si Mateo. Sa bawat pagkakataon na makita nila itong mag-isa, hindi nila pinalalampas ang pagkakataong gawing tampulan ng biro. At kahit pa sinubukan ni Mateo na huwag magpadaig, naging mas mahirap para sa kanya ang araw-araw na buhay sa Lincoln Academy. Isang tanghalian, umupo si Mateo sa isang mesa sa gilid ng cafeteria. Tahimik na inilabas ang baon niyang tinapay at prutas. Naglilibang siya sa kanyang sarili, pilit na binabaliwala ang paligid. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang papalapit sina Brandon, kasama ang mga alipores nitong sina Chris at Dylan. May dala silang mga tray ng pagkain at tila nagbubulungan, ang mga mata ay nakatuon sa kanya ramadanya. "Hey Mateo," bati ni Brandon nang may pilyong ngiti. "What are you eating this time? Something exotic from the Philippines?" Tiningnan lamang sila ni Mateo, hindi umimik. Ngunit imbes na tumigil, sinimulan nilang magkunwaring nakikipag-usap sa sarili, gayang-gaya ang kanyang accent. "Hello po," sabi ni Chris, na parang nanunuya. "I'm eating a monkey sandwich." Humalakhak sina Dylan at Brandon. Si Mateo, sa kabila ng nararamdamang galit, pinilit pa ring manatiling kalmado. Hindi niya sila tinignan, bagkus ay itinuloy lamang ang kanyang pagkain. Ngunit si Brandon, tila ayaw tumigil. Bigla niyang tinapik ang tray ni Mateo, dahilan upang mahulog ang sandwich nito sa sahig. "Oops, my bad," sabi niya nang may ngisi. Tumayo si Mateo, pilit na kinakalma ang sarili. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipakita na hindi siya basta-basta. Ngunit sa halip, pinulot niya na lang ang sandwich at tinapon ito sa basurahan. Habang naglalakad palayo, naririnig pa niya ang tawanan sa likuran niya. Ang mga ganitong eksena ay hindi natatapos sa cafeteria. Sa locker room, tila naging paboritong laruan siya ng grupo. Isang araw, pagkatapos ng PE class, naiwan si Mateo sa loob upang ayusin ang kanyang sapatos. Nang makita ito ng mga bully, nakaisip na naman sila ng panibagong trip. "Let's see if he can fit inside," sabik na sabi ni Dylan. Bago pa makapaghanda si Mateo, sabay-sabay siyang sinunggaban ng 3. Tinulak siya sa loob ng isang bakanteng locker at mabilis na isinara ang pinto. Sa loob, naramdaman ni Mateo ang init at sikip ng espasyo. Sinubukan niyang itulak palabas ang pinto, ngunit mahigpit itong nakasara. Naririnig niya ang tawanan sa labas. "Let's leave him in there for a while," ani Brandon. "Maybe he'll learn to climb out like a good little monkey." Napapikit si Mateo, nagdadasal na may dumaan at makatulong sa kanya. Ilang minuto ring nagtagal bago dumating si Jake. Nang makita niyang nakalock si Mateo sa loob, agad siyang kumilos. "Mateo, are you in there?" tanong ni Jake. "Yeah, I'm stuck," sagot ni Mateo. Ang boses may halong kaba at galit. Agad binuksan ni Jake ang locker at tinulungan si Mateo na makalabas. "Who did this?" tanong ni Jake. Kita sa mukha niya ang galit. Tumango si Mateo sa direksyon ng 3 bully na noon ay nasa malayo at nagkikibit balikat na parang wala silang alam. "Seriously? This has to stop," sabi ni Jake. "We need to report them." Ngunit umiling si Mateo. "No," sabi niya. "They'll just find a way to get back at me. I'll handle this on my own." Hindi kumbinsido si Jake, ngunit hindi na rin niya pinilit si Mateo. "Fine," sabi ni Jake. "But if this happens again, we go straight to the principal." Tumango si Mateo, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi sapat ang simpleng pagsumbong. Kailangang magbago ang sitwasyon, ngunit hindi niya gustong umasa lamang sa ibang tao. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, tumingin siya sa kisame at naisip ang mga aral ng kanyang ama. Hindi lakas ang sagot, paulit-ulit na sinabi ni Mang Diego. Ngunit sa bawat panunuya at pang-aapi, lalong napagtatanto ni Mateo na hindi rin sapat ang manahimik na lang. Sa susunod na pagkakataon, kailangang ipakita niya na hindi siya magpapatalo. Hindi para gumanti,
kundi para ipakita na kaya niyang tumayo at ipagtanggol ang sarili. Sa isipan ni Mateo, nagsisimula ng mabuo ang plano kung paano haharapin ang mga susunod na hamon. Hindi na siya ang parehong bata na takot at tahimik. Sa bawat insultong natanggap niya, bawat pagtulak at pang-aabuso, natututo siya. At ngayon, alam niyang hindi na niya hahayaang maulit pa ang lahat ng ito. Bawat araw ay sinimulan ni Mateo ng maaga. Sa sandaling sumikat ang araw, naririnig na ang tunog ng mga baston ng arnis na bumabangga sa bawat galaw niya sa bakuran. Kasama ang kanyang ama, paulit-ulit nilang ginagawa ang mga drills. Isang mabilis na suntok dito, isang maliksing galaw doon. Hindi kailanman naging madali, ngunit naramdaman ni Mateo ang unti-unting pag-usbong ng kumpiyansa sa bawat pawis at hapdi ng braso. Isang umaga, habang nasa gitna ng sparring practice, huminto si Mang Diego at tumingin sa kanya. Mateo, simula ng kanyang ama, hindi lang ito tungkol sa lakas ng kamao. Tandaan mo, mas mahalaga ang kontrol. Kapag wala kang kontrol, kahit gaano ka kalakas, magiging sunod-sunuran ka lang sa galit at takot. Tumigil si Mateo, hinihingal ngunit nakikinig. So, hindi dapat magpadala sa emosyon? Tanong niya. Tumango si Mang Diego. Oo anak, kapag nasa gitna ka ng laban, kung anumang klaseng laban yan, kailangan mong panatilihing malinaw ang isip mo. Ang tunay na mandirigma ay hindi lang mabilis o malakas. Ang tunay na mandirigma, kalmado at may disiplina. Dapat isipin mong mabuti ang bawat kilos. Sa susunod na mga araw, mas naging disiplinado si Mateo. Hindi lang siya basta-basta sumasalang sa ensayo. Iniisip niya ang bawat galaw. Inaalala ang mga payo ng kanyang ama. Ang mga drills na dati nakakabagot ay ngayon tila nagbibigay sa kanya ng direksyon. Sa halip na puro suntok at sipa, natutunan niyang maghintay, magtimpi, at pakinggan ang kanyang paligid. Naging natural na sa kanya ang tumayo ng tuwid at maglakad ng may kumpiyansa. Maging si Jake at Sarah, napansin ang pagbabago. Isang araw, habang nasa kafeterya silang tatlo, binanggit ito ni Jake. Mateo, sabi ni Jake habang ngumunguya ng sandwich, you look different lately, like more confident or something. Tumawa si Mateo. Really? Maybe I just started eating more. Biro niya. No, really. Dagdag ni Sarah. You used to be so quiet and careful. Now it's like you're not afraid of anything. Nakangiti si Mateo. Hindi niya direktang sinabi, ngunit alam niya sa sarili niya kung bakit nag-iba ang kanyang kilos. Alam niyang dahil ito sa mga aral na natutunan niya sa bawat ensayo, sa bawat gabing pagod ngunit puno ng determinasyon. Dumating ang sports festival sa Lincoln Academy, isang taunang event na puno ng iba't ibang aktibidad, mula sa simpleng larong taguan hanggang sa mga agility drills at team sports. Hindi inasahan ni Mateo na mapapabilang siya sa listahan ng mga lalahok sa agility challenge. Ang kanyang grupo ay binubuo ng 5 estudyante, kasama na si Jake. Kahit hindi kompetitibo si Mateo, natuwa siya dahil may pagkakataon siyang ipakita ang mga bagay na natutunan niya. Ang Agility Challenge ay isang serye ng obstacle courses. Mga pader na kailangang akyatin, mga lambat na kailangang lampasan, at mga tunnel na kailangang gumapang. Nang dumating na ang oras ng kanilang turn, narinig ni Mateo ang sigawan ng mga kaklase. Sa kabila ng ingay, pinanatili niya ang kalmado. Inalala niya ang mga sinasabi ng ama. Isang galaw sa bawat pagkakataon. Huwag madaliin, panatilihing kalmado ang isip. Nang magsimula ang timer, mabilis na tumakbo si Mateo. Sa unang obstacle, mabilis niyang iniwasan ang mga harang at malinis niyang tinapos ang unang bahagi. Sa pangalawang bahagi, na isang mataas na pader, ginamit niya ang kanyang balanse at liksi para makatawid ng walang kahirap-hirap. Sa bawat hakbang, alam niyang nasa ilalim siya ng matinding pagmasid ng mga kaklase. Ngunit sa halip na magpadaig, nagpatuloy siya ng kalmado at tuloy-tuloy. Go Mateo!
Sigaw ni Jake mula sa gilid. Nang matapos niya ang huling bahagi ng course, nagtapos siya ng halos walang kahirap-hirap. Maging ang mga guro at ibang estudyante ay napansin ang kanyang husay. Where did he learn that? Bulong ng isang kaklase. I thought he was just a quiet kid. Maging si Sarah ay hindi makapaniwala. You were amazing, Mateo, sabi niya matapos ang challenge. I didn't know you could move like that. Umiling si Mateo, bahagyang nagbibiro. Maybe it's all the cafeteria food, sagot niya, ngunit hindi maitago ang ngiti. Ang tagumpay na iyon ay hindi lang tungkol sa physical agility. Para kay Mateo, iyon ang pagkakataong ipakita sa sarili na kaya niyang harapin ang anumang hamon. Ang mga araw ng pagsasanay, ang mga pawis, at ang pagkatuto ng disiplina ay nagbunga ng kumpiyansa na hindi niya inakala. Habang natutunaw ang araw at natapos ang sports festival, napagtanto ni Mateo na hindi na siya ang dating batang takot na takot. Sa loob-loob niya, alam niyang kaya niyang humarap sa anumang laban, hindi lamang sa obstacle course, kundi pati na rin sa mga hamon ng araw-araw na buhay. Ang araw na iyon ay karaniwang araw ng PE class sa Lincoln Academy. Ang lahat ng estudyante ay nasa gym, nagsasanay ng iba't ibang aktibidad. Nakatayo si Mateo sa gilid ng mat, tahimik na nagmamasid habang nagtuturo ang PE teacher. Hindi siya mahilig magpakitang gilas, ngunit palagi niyang sinusunod ang mga tagubilin at ginagawa ang kanyang makakaya. Sa araw na iyon, wrestling sparring ang kanilang gagawin. Okay class, sabi ng coach. We'll be pairing up for some basic wrestling drills. The goal is to learn positioning and control, not to hurt each other. Understood? Tumango ang mga estudyante, ngunit sa kabilang bahagi ng grupo, nagbubulungan sina Brandon, Chris at Dylan. Tila may masamang plano na namang iniisip si Brandon. Nang dumating na ang pagkakataong pumili ng pares, nag-volunteer si Brandon. I'll go against Mateo, sabi niya, nakangisi habang naglalakad patungo sa gitna ng mat. Nagkatinginan ang ibang estudyante. Alam nilang may hinala si Brandon sa kakayahan ni Mateo, ngunit tila handa itong patunayan na wala itong maipagmamalaki. Tumayo si Mateo sa harapan ni Brandon. Ang mga kamay ay nasa gilid, tahimik na naghihintay ng senyales mula sa coach. Remember? Sabi ng coach. It's all about control and technique, not brute strength. Ready? Begin. Halos hindi pa natatapos ang hudyat ng coach ay sumugod na si Brandon. Mabilis ang kanyang galaw at halatang balak niyang ipahiya si Mateo sa harap ng buong klase. Sinubukan niyang abuti ng bewang ni Mateo, ngunit sa halip na magpanik, mahinahong umiwas si Mateo. Tila likas sa kanya ang bilis at kontrol. Wow! Bulong ng isa sa mga kaklase. Did you see that? Sa bawat tangka ni Brandon, nagkakaroon ng simpleng sagot si Mateo. Isang hakbang pakanan, isang ikot sa kaliwa, isang mabilis na pagliyad upang iwasan ang mahigpit na hawak ni Brandon. Ang gym na kanina'y puno ng tawanan at bulungan ay biglang naging tahimik. Ang lahat ng estudyante, pati na ang coach, ay nakatutok sa laban. Come on, Mateo! Hamon ni Brandon, kita sa muka ang pagkairita. Fight back! Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, inalala niya ang mga aral ng kanyang ama. Ang tamang timing, ang kalmadong pag-iisip, at ang hindi padalos-dalos na paggalaw. Nang subukan ni Brandon na muli siyang hawakan, ginamit ni Mateo ang momentum nito at pinaliko ang kanyang katawan. Sa isang simpleng counter move, bigla na lamang bumagsak si Brandon sa mat. Wow! Sigaw ng isa sa mga nanonood. Did he just... Tanong ni Dylan, hindi makapaniwala sa nakita. Mabilis tumayo si Brandon, halatang napahiya. Ngunit bago pa ito makabawi, tumigil ang coach at nagsabi, Alright, that's enough. Good job, both of you. Hindi makapaniwala ang mga kaklase ni Mateo. Ang tahimik at tila walang laban na estudyanteng ito ay biglang naging paksa ng kanilang usapan.
Maging si Jake at Sarah na kanina'y tahimik lang na nanonood ay napapangiti. "That was amazing, Mateo," sabi ni Sarah matapos ang klase. "You didn't just defend yourself, you actually beat him." Tumawa si Jake. "Yeah man, I knew you had something up your sleeve." "Thanks." Simpleng sagot ni Mateo, pero sa loob-loob niya, alam niyang ito ang unang pagkakataon na hindi siya nagpatalo, hindi lang sa aksyon, kundi sa pananaw niya sa sarili. Hindi alam ni Mateo na may isang estudyanteng kumuha ng video ng kanilang sparring at ipinost ito online. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ang video. Nakita ng mga estudyante mula sa iba't ibang baitang ang eksena kung saan pinabagsak ni Mateo si Brandon. Agad itong nagdulot ng ingay sa buong paaralan. "Hey, you're that guy in the video, right?" Tanong ng isang hindi pamilyar na estudyante sa kanya ng kinabukasan. "You're the one who beat Brandon?" sabi pa ng isa. Naging usapan si Mateo hindi dahil sa isang marahas na pagkilos, kundi dahil sa ipinakita niyang liksi, disiplina at kakayahan. Maging ang mga guro ay nagtatanong kung saan niya natutunan ang ganoong galaw. Hindi nagtagal, ang pangalan ni Mateo ay naging simbolo ng lakas at kakayahan sa kabila ng tahimik na anyo. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya ginamit ang viral na video upang magyabang. Sa halip, ginamit niya ito bilang paalala sa sarili na kaya niyang harapin ang anumang hamon. Hindi lang para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipakita na hindi hadlang ang tahimik at mahinahong kilos sa tunay na lakas. Sa gitna ng lumalawak na reputasyon ni Mateo sa Lincoln Academy, lalong hindi nakatakas ang pangalang ito sa mga usapan ng mga estudyante. Ang tahimik at simpleng batang Pilipino na dati tanging tahimik na nakaupo sa gilid ng silid-aralan ay bigla na lamang naging tanyag. Ang video ng kanyang wrestling sparring kay Brandon ay nagpatuloy na kumalat, at sa tuwing may pagkakataon, binabanggit ng ibang estudyante ang pangalang Mateo na may kasamang paghanga o curiosity. Ngunit para kay Brandon, ang bawat pagbanggit ng pangalan ni Mateo ay tila isang insulto, isang sugat sa kanyang ego na lalong lumalala sa bawat araw. "Did you see him in that video? He made it look so easy," sabi ng isang kaklase habang nasa cafeteria. "Yeah, he's actually pretty cool," dagdag pa ng isa. Naririnig ni Brandon ang bawat salita. Kahit anong pilit niyang pag-isipang baliwalain ito, hindi niya kayang tanggapin na ang dating tahimik na bata ang naging bida habang siya ang naging katawa-tawa. Nagsimula nang bumuo ng galit sa kanyang dibdib, at sa halip na tanggapin ang pagkatalo, nagdesisyon siyang gawin ang lahat para maibalik ang kanyang kontrol. "Guys," bulong niya kina Chris at Dylan isang hapon habang nagpaplano, "we're going to put him back in his place, but not in front of everyone. This time, it's personal." Kinabukasan, inabangan nila si Mateo habang ito'y papauwi kasama sina Jake at Sarah. Sa isang madilim na iskinita na dinaraanan ng mga estudyante, nagtago sila, handang salubungin ang tatlo. Habang papalapit sina Mateo, narinig niya ang pag-uusap nila Jake at Sarah. "So Mateo, are you joining the talent show?" tanong ni Sarah. "Talent show? I don't know," sagot ni Mateo, bahagyang tumatawa. "I don't really have a talent." "Oh please," putol ni Jake. "We all saw what you can do. You'll win easily." Nagpatuloy ang usapan nila. Hindi man lang napapansin na may tatlong anino na nag-aabang sa gilid ng daan. At nang eksaktong nasa harap na ng eskinita, biglang humakbang palabas sina Brandon. Well, if it isn't the superstar," wika ni Brandon, ang boses puno ng galit at panunuya. Napatigil sina Mateo, Jake at Sarah. "What do you want, Brandon?" tanong ni Jake. Ang boses ay may halong kaba. "Nothing much," sagot ni Brandon, nagsimulang lumapit. "Just a little chat with Mateo here." Tumayo si Mateo sa gitna ni na Jake at Sarah. "If you have something to say,
Just say it. Sabi niya ng kalmado. Something to say? Ulit ni Brandon. How about this? You think you're so great just because you got lucky in PE class. But I'm here to remind you who's in charge. Nilapit ni Brandon ang mukha kay Mateo. Pero si Mateo, sa halip na umatras o magpakita ng takot, ay nanatiling nakatingin ng diretso. Ang kanyang postura ay mahinahon, ngunit sa ilalim nito ay isang matatag na tiwala sa sarili. Brandon, sabi ni Mateo, if you want to do something, go ahead. But you should know this, I'm not afraid of you anymore. Ang mga salitang iyon ay tila pako sa dibdib ni Brandon. Tumango siya kina Chris at Dylan. Alright boys, let's teach him a lesson. Bigla silang sumugod, ngunit bago pa man makalapit si Brandon, umilag na si Mateo sa unang hakbang nito. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ni Brandon at pinaikot ito, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Kasabay nito, tinapik ni Mateo ang paa ni Brandon at sa isang iglap, bumagsak ito sa lupa. Ah! Sigaw ni Brandon, nagulat at hindi makapaniwala. Si Chris naman ang sumunod. Sinubukan nitong itulak si Mateo, ngunit sa isang hakbang paurong, naiwang nakatingin si Chris sa kawalan. Tinapik ni Mateo ang braso nito, pinaikot at pinaangat ang kanyang paa upang bahagyang itulak ang katawan ni Chris. Nahulog ito sa lupa, hindi nakaporma. Dylan, ang huling natitirang kasamahan ni Brandon, ay nagdalawang isip. Ngunit bago pa ito makalapit, tumayo si Mateo at tahimik na humarap dito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumigil si Dylan, umatras, at hinatak si Brandon mula sa lupa. Let's get out of here! Bulong ni Dylan, halatang natatakot. Hindi na sumagot si Brandon. Dala ng sakit sa katawan at ng kahihiyan, tahimik silang umalis, iniwan ang tatlo sa eskinita. Mateo, that was amazing, sabi ni Jake, habang tinutulungan si Mateo na linisin ang kanyang damit. Yeah, dagdag ni Sarah, you didn't just defend yourself. You showed them they can't mess with you anymore. Ngumiti si Mateo, ngunit sa loob-loob niya, hindi ito isang tagumpay na dapat ipagmalaki. Hindi siya nag-enjoy sa pagbagsak ni na Brandon. Ginawa niya iyon hindi para sa kasiyahan, kundi para sa sarili niyang dignidad. Sa wakas, alam niyang hindi na siya kailanman magiging biktima ng takot o pang-aapi. Kinabukasan, isang kakaibang eksena ang bumungad kay Mateo pagpasok pa lang niya ng Lincoln Academy. Sa halip na karaniwang pagbati o katahimikan, napansin niya ang mga bulungan at mga matang nakatuon sa kanya. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang ilang pira-pirasong usapan mula sa mga estudyante. Did you hear what happened yesterday? Mateo took down Brandon and his gang. I couldn't believe it. Mateo? The quiet kid? How did he even do that? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang bigat ng pansin ng ibang mga estudyante. Bagamat hindi siya sanay sa ganitong atensyon, pinilit niyang huwag pansinin ang mga bulong-bulungan. Sa loob-loob niya, masaya na siya na natigil na ang pang-aapi. Hindi niya inakala na ang kanyang simpleng pagdepensa ay magiging malaking usapan sa buong paaralan. Pagdating sa unang klase, napansin niyang tahimik lang si Brandon. Ang dating mayabang na leader ng grupo ng bully ay ngayon ay parang nawalan ng kumpiyansa. Hindi ito tumingin kay Mateo ni kahit isang beses. Maging sina Chris at Dylan, nakaraniway masayahin at palabiro, ay halatang iwas na rin. Sa halip na gumanti, pinili ni Mateo na manatiling tahimik. Alam niya na wala ng saysay ang muling pagbabalik ng gulo. Nang sumapit ang tanghalian, nilapitan si Mateo ni na Jake at Sarah sa kantina. Naupo sila sa parehong mesa tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang kanilang mga ngiti. Mateo, you're like a celebrity now, sabi ni Jake habang kinakagat ang sandwich. Everyone's talking about you. You should have seen their faces when they heard about it. Sabad ni Sarah. No one expected it. Even the teachers are talking.
Ngumiti si Mateo. I didn't mean to start a scene. Sagot niya. I just wanted them to stop bothering me. Well, it worked. Sagot ni Jake. I mean, Brandon didn't even look at you this morning. It's not just about Brandon, sabi ni Sarah. I think everyone realized you're not someone to mess with. Bagamat maganda ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan, hindi pa rin nagbabago ang layunin ni Mateo, ang magkaroon ng tahimik at maayos na buhay sa paaralan. Hindi siya nagkaroon ng interes na ipagdiwang ang kanyang nagawa. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito upang patuloy na gawin ang tama. Naging masaya siya na hindi na siya inaapi, ngunit mas masaya siya na nagkakaroon na siya ng pagkakataong mapansin bilang isang normal na estudyante, hindi bilang target ng panlalait. Samantala, sa faculty room, nagsimula nang mapansin ng mga guro ang malaking pagbabago sa ugali ng mga estudyante. Napansin ng isa sa mga PE teachers na mas maayos na ang pakikitungo ng ilan sa kanilang mga kaklase, lalo na sa mga bagong dating o tahimik na estudyante. Have you noticed how things have shifted in the cafeteria? Tanong ng isa sa mga guro. Yes, it's like someone finally stood up to those bullies. Sagot ng isa pang guro. I heard it was that new kid, Mateo. Dahil dito, sinimulan nilang imbestigahan ang nangyari. Isa-isang tinawag ang mga estudyanteng may kinalaman sa insidente, kasama na sina Brandon, Chris, at Dylan. Tinanong nila kung ano ang talagang nangyari sa iskinita noong gabing iyon. Habang nagpapaliwanag ang tatlo, kitang-kita ang kanilang pag-aalinlangan at kawalan ng kumpiyansa sa kanilang sagot. Hindi na nila maipagkaila ang kanilang ginawa, lalo't lumabas din ang ilang saksi mula sa ibang estudyante na nakakita sa ginawa nila kay Mateo. Sa huli, nagdesisyon ang paaralan na parusahan sina Brandon, Chris, at Dylan. Ipinatawag ang kanilang mga magulang at ipinaliwanag ang sitwasyon. Binibigyan sila ng mabibigat na consequences upang masigurong hindi na mauulit ang ganitong uri ng bullying. Bukod dito, naglunsad ang paaralan ng isang anti-bullying campaign upang mapanatili ang maayos na pakikitungo ng bawat estudyante sa isa't isa. Para kay Mateo, ang lahat ng ito ay isang maayos na pagtatapos ng mahabang yugto ng kanyang buhay sa paaralan. Hindi niya kailangan ng papuri o malalaking selebrasyon. Ang mahalaga, natutunan ng lahat na may mga paraan para tumayo sa sarili nilang mga paa nang hindi kailangang gumamit ng galit o poot. Simula noon, naging inspirasyon si Mateo para sa iba pang tahimik na estudyante. Ang kanyang kilos ay nagsilbing halimbawa na kahit hindi malakas ang boses, ang tamang disiplina at prinsipyo ay sapat upang magdulot ng malaking pagbabago sa paligid. Dumaan ang ilang araw matapos ang desisyon ng paaralan. Bagamat patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa nangyari, napansin ni Mateo na mas tahimik na ang kapaligiran. Nawala na ang mga panunuya at mas naging magaan ang kanyang bawat hakbang patungo sa classroom. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa pa siyang gustong gawin. Isang hakbang na alam niyang mas mahalaga kaysa sa simpleng pagtatapos ng alitan. Isang umaga, matapos ang klase, hinintay ni Mateo si Brandon sa labas ng gym. Nakita niyang palapit ito, mag-isa at tila nagmamadali. Nang makita siya ni Brandon, napahinto ito, halatang nagulat. Inisip ni Brandon na baka magkausap silang muli. At sa pagkakataong ito ay baka maungkat ang nagdaang insidente. Pero sa halip, lumapit lang si Mateo at ngumiti. Brandon? Simula ni Mateo. Can we talk for a minute? Halatang nagdadalawang isip si Brandon, ngunit tumango ito. Sure. What is it? Kalmado ang boses ni Mateo nang magsimula siyang magsalita. I just want to say, I'm not mad at you. Napatingin si Brandon, hindi makapaniwala. You're not mad? Umiling si Mateo. No, I'm not. I don't hate you. I just hope you'll change. Because bullying people, hurting others, it doesn't make you stronger. It doesn't help anyone.
Napakagatlabi si Brandon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit o pagyayabang. Sa halip, isang bagay na hindi niya inasahan ang gumapang sa kanyang dibdib. Hiya. Ay, sinimulan ni Brandon, ngunit tila nag-aalinlangan. I don't know what to say. I guess, Tumigil siya at napayuko. I'm sorry. Nagulat si Mateo sa narinig. Hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Brandon. You don't have to say anything else. Just try to do better. That's all I'm asking. Saglit na natahimik si Brandon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga naging aksyon. Napagtanto niya na hindi dahil sa lakas o galing siya ng bubuli. Napagtanto niyang ang dahilan ng kanyang pag-aapi ay ang mga sariling insecurities na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang pagiging mapanakit ay para lamang takpan ang kanyang sariling takot at kakulangan. Mula noon, nagsimulang magbago si Brandon. Hindi ito isang biglaang pagbabago, ngunit unti-unti niyang iniwasan ang dating ugali. Sa halip na mang-api, sinubukan niyang makipagkaibigan sa mga kaklase na dati niyang binabaliwala. Sinikap niyang ipakita na kaya niyang maging mas mabuting tao. Naging magaan din ang loob ni Mateo. Alam niyang hindi ganap na makakalimutan ang nangyari, ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakataong magbigay ng kapatawaran. Sa halip na ipagmalaki ang kanyang panalo, mas pinili niyang magpakumbaba at ipakita na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umunawa at magpatawad. Nagpatuloy ang araw-araw na buhay sa Lincoln Academy. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging normal ang lahat. Ngunit sa kabila ng pagiging ordinaryo ng mga sumunod na buwan, nanatiling mahalaga ang aral na natutunan ni Mateo, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang malakas o mahina, kundi sa kung paano mo ginagamit ang lakas na iyon upang maging mabuti sa iba. At sa huli, hindi lamang si Mateo ang nagbago. Maging si Brandon ay natutong harapin ang kanyang sariling kahinaan. At mula rito, natutunan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang paligid ni Mateo. Hindi na niya kailangang mag-alala sa mga nakamamatay na tingin o bulong sa likuran. Sa halip, naramdaman niya ang suporta ng mga kaklase. Ang kanyang tahimik na reputasyon ay nagbago, ngunit sa isang positibong paraan. Mas naging natural ang kanyang pakikitungo sa mga tao. At ito'y hindi lamang dahil sa kanyang naging tagumpay laban sa mga bully, kundi dahil na rin sa malalim na pagkakaibigan na nabuo niya kina Jake at Sarah. Hey Mateo, sabi ni Jake isang araw habang sila'y nakaupo sa bleachers ng gym. You know, since that day, people have been saying you're the reason why things feel safer around here. Napatigil si Mateo. Safer? You mean no one's being bullied? Well, sabi ni Sarah, not as much. I mean, there will always be jerks. But it's like, when people saw what you did, how you stood up for yourself and didn't try to hurt anyone, they realized they don't have to put up with being treated badly either. Bahagyang napangiti si Mateo. Hindi niya inasahan na ang kanyang simpleng pagdepensa sa sarili ay magkakaroon ng ganoong epekto sa iba. Ngunit mas lalo siyang na-inspire nang isang batang lalaki mula sa lower grade ang lumapit sa kanya isang araw sa library. Excuse me, Mateo? Tanong ng bata, halatang nahihiya. Yes? Sagot ni Mateo, bahagyang yumuko upang marinig ang bata. I just wanted to say thank you. My older brother told me about what you did. I was scared of some kids who kept taking my lunch. But after hearing what you did, I told them to stop. And they actually left me alone. Hindi makapagsalita si Mateo ng ilang sandali. Tila hindi niya alam kung paano tumugon. Sa huli, ngumiti siya at sinabing, "That's really brave of you. You did a great job standing up for yourself." Habang umaalis ang bata,
Napatingin si Mateo kina Jake at Sarah. I didn't realize this would happen. Well, you've become a sort of role model, sabi ni Jake. Tumatawa. Yeah, dagdag ni Sarah. You're like the quiet hero of Lincoln Academy. Ngunit ang pagbabago sa paaralan ay hindi lamang para sa mga tahimik na estudyante. Maging si Brandon, kahit hindi pa ganap na nagbabago, ay nagpakita ng tanda ng pagsisisi. Napansin ni Mateo na kahit paminsan ay bumubulong si Brandon sa kanyang mga kaibigan, hindi na ito nagpapakita ng parehong agresibong ugali. Mas madalas na rin itong nag-iisa sa gilid, tila nagmumuni-muni. Isang beses, nagulat si Mateo nang makita si Brandon na tumutulong sa isang batang babae na nakabagsak ng kanyang mga libro. Here, sabi ni Brandon, iniabot ang libro. Be more careful next time. Napansin ito ni Jake at nagtanong kay Mateo, is that Brandon helping someone? Napatingin si Mateo at bahagyang ngumiti. Everyone can change, I guess. Bagamat hindi pa buo ang pagbabago, isang bagay ang malinaw. Si Brandon ay nagsimulang magtanong sa sarili tungkol sa mga naging kilos niya noon. Hindi niya ito inamin ng direkta kay Mateo, ngunit sa bawat kilos, makikita ang kanyang pagsusumikap na bumawi sa mga pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, ang Lincoln Academy ay nagkaroon ng bagong aura. Hindi ito perpektong paaralan, ngunit naging mas maayos ang ugnayan ng mga estudyante. Ang mga dating biktima ng pang-aapi ay unti-unting natutong tumindig sa kanilang sariling paa. Ang mga dati namang nananakit ay nagsimulang magdahan-dahan, natutong tumingin ng mas mabuti sa mga tao sa paligid nila. Mateo, sabi ng isa sa mga guro isang araw, I just wanted to say how much things have improved since that incident. You've inspired not just your classmates, but even us teachers. Thank you for showing everyone that strength isn't about fighting back, but about standing up for what's right. Thank you, ma'am, sagot ni Mateo. I just did what I thought was right. Sa ganitong mga pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na halaga ng kanyang naging kilos. Hindi siya kailanman naghangad ng kapangyarihan o kasikatan. Ang tanging gusto lang niya ay isang maayos at tahimik na buhay sa paaralan. Ngunit sa kanyang simpleng kilos, natulungan niya ang buong komunidad ng estudyante na makita ang halaga ng respeto at pantay na pagtrato. Mula sa isang batang Pilipinong dating inaapi, si Mateo ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa. Sa bawat araw na lumipas, lalo lamang tumibay ang kanyang paniniwala. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalakas ang suntok o kung gaano kabilis ang galaw. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbigay ng respeto, magpatawad, at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, ang Lincoln Academy ay naging isang lugar na mas bukas, mas magalang, at mas patas para sa lahat ng estudyante. Isang maaliwalas na umaga, habang naglalakad si Mateo papunta sa kanilang PE class, nilapitan siya ng kanilang PE teacher na si Coach Sanders. Malaki ang ngiti ng guro habang tinatapik si Mateo sa balikat. Mateo, can I talk to you for a moment? Tanong ni Coach Sanders. Yes, sir. Sagot ni Mateo. Bahagyang kinakabahan ngunit nagpapakita ng paggalang. Over the past few months, I've been hearing great things about you, sabi ng coach. I've seen how you handle yourself, not just in class, but also outside of it. Your discipline, your technique, your focus, it's remarkable. Nagulat si Mateo sa papuri. Thank you, sir, sabi niya, hindi sigurado kung ano ang idadagdag. I've been thinking, patuloy ni Coach Sanders, the regional martial arts competition is coming up, and I think you have a real shot at representing the school. Would you be interested in competing? Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Me? Compete in the regional competition? Yes, you? Sabi ni Coach Sanders, nakangiti. Of course, only if you're comfortable with it
But from what I've seen, you've got what it takes. And I think it's time you showed everyone what you're truly capable of. Naisip ni Mateo ang lahat ng pag-iensayo nila ng kanyang ama. Ang bawat umaga ng pawis, ang bawat gabing pagod, ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya inakalang dadalhin siya nito sa ganitong pagkakataon. Hindi siya makasagot kaagad, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang palampasin ito. I'll think about it, sir. Sagot niya sa wakas, nagpipigil ng excitement sa boses. Good. Sagot ni Coach Sanders. Let me know as soon as possible. I'll be rooting for you. Pag-uwi ni Mateo, agad niyang sinabi ang balita sa kanyang ama. Pa, bungad niya habang binababa ang bag sa mesa. My coach wants me to compete in a martial arts competition. Nagulat si Mang Diego, ngunit agad na napangiti. Talaga anak? So what did you tell him? I told him I'd think about it. Sagot ni Mateo. What do you think? Should I do it? Tumayo si Mang Diego mula sa kinauupuan. Tinignan ang anak na tila sinisiyasat kung handa na ito. Mateo, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero tandaan mo anak, kung sasalang ka dyan, hindi lang lakas ang dala mo. Dapat buo ang loob mo. Sigurado ka bang kaya mo na? Napatigil si Mateo. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga pang-aapi, ang mga takot, at ang mga pagsubok na kanyang nalampasan. At ngayon, heto na ang pagkakataon niyang patunayan, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili niya, na kaya niyang makipagsabayan. Yes pa, I think I'm ready. Napangiti si Mang Diego. Kung ganon, magsimula na tayo ulit sa ensayo. Pero ngayong pagkakataon, mas seryoso tayo. Seryoso na rin kasi ang kalaban. Sa mga susunod na linggo, naging mas masinsin ang ensayo ni Mateo. Hindi na lang ito basta simpleng drill sa bakuran. Gumising siya ng mas maaga, mas pinagtuunan ng pansin ang bawat galaw, at mas inintindi ang mga payo ng kanyang ama. Itinuro ni Mang Diego hindi lamang ang mga tamang teknik, kundi pati ang tamang diskarte at pananaw sa bawat laban. Anak, sabi ni Mang Diego habang nagpapahinga sila, huwag mong isipin na kaaway ang makakalaban mo. Isipin mo na isa silang hamon. Hindi ka nariyan para makipag-away. Nariyan ka para ipakita ang disiplina mo, ang mga aral na natutunan mo. Tandaan mo, hindi suntok ang nagpanalo sa akin noon. Kalmadong isip at pusong may disiplina. Sumang-ayon si Mateo. Inalala niya ang lahat ng naituro sa kanya, mula sa balanse hanggang sa timing. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging buo ang kanyang tiwala sa sarili. Alam niyang hindi siya perpekto, ngunit alam din niyang handa siyang subukan. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa gymnasium na puno ng tao, tumayo si Mateo sa gilid ng ring. Naririnig niya ang sigawan ng mga manonood, ang mga anunsyo ng host, at ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Kasama niya sina Jake at Sarah na nasa gilid ng bleachers, masaya at buong suporta sa kanya. You've got this, Mateo, sigaw ni Sarah. We're here for you, dagdag ni Jake. Tumango si Mateo at ngumiti sa kanila. Sa kabila ng kaba, naisip niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, narito siya, handang ipakita ang kanyang natutunan. Sa unang round, ipinakita ni Mateo ang kanyang liksi at bilis. Ginamit niya ang mga aral ng kanyang ama, ang tamang timing at ang disiplina. Hindi lang ito basta laban. Ito ay pagsasakatuparan ng bawat oras ng pag-iensayo, bawat galaw na pinag-isipan, at bawat pangarap na sinikap marating. Sa huli, nang tumunog ang huling bell, itinataas ang kanyang kamay bilang panalo. Nakaramdam si Mateo ng matinding kasiyahan at pasasalamat. Natanaw niya sa gilid ng ring ang kanyang ina, si Aling Marites, nakatayo at pumapalakpak. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamataas at kaligayahan para sa kanyang anak. Mateo! Sigaw ni Aling Marites habang nilalapitan ng anak. You did it, anak! I'm so proud of you! Thank you, ma. Sagot ni Mateo
habang niyayakap ang ina. I couldn't have done it without all of you. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Mateo na natagpuan na niya ang kanyang lugar. Hindi na siya ang tahimik at takot na batang Pilipino. Siya na ngayon ang bata na tumindig, lumaban, at nagtagumpay. Sa wakas, alam niyang kaya na niyang harapin ang anumang hamon sa Amerika dahil sa puso niya, dala-dala niya ang lakas ng kanyang pamilya at ang kanyang sariling determinasyon. Pagkatapos ng tagumpay ni Mateo sa kompetisyon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at mapagkumbaba, hindi maitatanggi na naging inspirasyon siya sa maraming estudyante. Ang kanyang kwento, mula sa batang Pilipinong walang kumpiyansa, pinagtawanan at inapi, hanggang sa isang matatag na individual na nagawang harapin ang mga pagsubok, ay nagbigay ng pag-asa sa iba. Isang hapon, habang nakaupo si Mateo sa ilalim ng isang puno sa likod ng paaralan, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mas bata pang mga estudyante. Nakangiti sila at parang nag-aalangan kung kakausapin siya o hindi. Si Mateo na noon ay binabasa ang isang libro, napansin ang kanilang pag-aatubili. "Hey," sabi niya, binaba ang libro. "Do you guys need something?" Nagtinginan ang mga bata at ang isa sa kanila, isang payat na batang lalaki na tila nahihiya, ang sumagot. We just wanted to say thank you. Because of you, people aren't scared anymore." Nagtaka si Mateo. "What do you mean?" "Well," sabi ng batang lalaki, "before it felt like we always had to keep quiet. We couldn't say anything when we were picked on. But after what you did, it's like we know we don't have to be scared anymore." Hindi malaman ni Mateo ang isasagot. Hindi siya kailanman umasa na magiging modelo siya ng lakas o tapang. Ginawa lang niya ang sa tingin niya'y tama. Ngunit sa pagkakataong yun, naramdaman niya ang halaga ng kanyang mga desisyon. Nakangiti niyang sinagot ang bata. "I'm glad it helped. Just remember, you're stronger than you think." Sa bahay, mas naging malapit si Mateo sa kanyang ama. Hindi na lamang sila nag-uusap tungkol sa araw-araw na buhay. Sa halip, madalas na silang magbahagi ng mga kwento ng kanilang nakaraan. Madalas tanungin ni Mateo ang ama tungkol sa kanyang mga karanasan bilang martial artist sa Pilipinas. "Pa," tanong ni Mateo isang gabi habang sila'y nag-uusap sa kusina, "bakit mo iniwan ang karera mo sa martial arts? You were so good at it." Tumawa si Mang Diego. Tumingin sa kanyang anak. "Anak, minsan, kailangan mong magdesisyon para sa pamilya mo. Hindi dahil ayaw kong lumaban, kundi dahil mas importante ka at ang iyong ina. Pero sa totoo lang, masaya ako na naibahagi ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko." Natigilan si Mateo. "So, kahit kailan, hindi mo pinagsisihan ang pag-iwan?" Ngumiti si Mang Diego. "Hindi anak, dahil bawat galaw na tinuturo ko sa iyo, pakiramdam ko, parang hindi ko rin iniwan. Pinagpapatuloy mo ang lahat ng natutunan ko at iyon ang pinakamahalaga." Ang mga ganitong usapan ang mas nagpapatibay ng relasyon ni Mateo sa kanyang ama. Hindi na lamang ito isang guro at estudyante. Naging mas malapit sila bilang mag-ama. Mas nagkaroon ng tiwala at respeto sa isa't isa. At dahil dito, mas naintindihan ni Mateo kung gaano kahalaga ang kanyang mga ugat bilang isang Pilipino. Isang araw, habang kausap niya si Jake at Sarah, biglang napunta ang usapan sa kultura at lahi. "So, Mateo," tanong ni Sarah, "what's the most important thing you've learned from your culture?" Napatigil si Mateo. "Siguro," sabi niya, "it's about family. In the Philippines, family is everything. It's not just about the people you live with. It's about having people you can trust. People who'll always have your back." "Like your dad?" tanong ni Jake. "Yeah," sagot ni Mateo. "And my mom too. I wouldn't be here without them. And you know what? The more I think about it, the prouder I am of where I come from." Hindi na kinailangan pang magtanong ng dalawa.
Nakita nila sa mukha ni Mateo ang kasiyahan sa kanyang pagkilala sa sariling kultura. Para kay Mateo, hindi lang ito tungkol sa kung anong lahi siya, kundi kung paano niya ginagamit ang kanyang pinagmulan upang maging mas mabuting tao. Sa paglipas ng panahon, naging mas matibay at mas masaya ang pamilya ni Mateo. Kahit busy si Aling Marites sa kanyang trabaho bilang nurse at si Mang Diego sa kanyang mga shift bilang security guard, palaging may oras sila para sa isa't isa. Lagi silang sabay-sabay na kumakain ng hapunan, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw nila at nagtutulungan sa mga problema. "Alam mo, Diego," sabi ni Aling Marites isang gabi habang sila'y naghuhugas ng pinggan, "masaya ako na napagdesisyonan nating dalhin si Mateo dito. Ang dami niyang natutunan at ang dami rin nating natutunan mula sa kanya." Tumango si Mang Diego. "Tama ka, Marites. Hindi lang siya ang nagbago, pati tayo." At sa ganitong paraan, natapos ang kwento ni Mateo. Hindi ito isang kwento ng makukulay na tagumpay o napakaraming tropeyo. Ito'y kwento ng isang batang natutong tumayo sa sariling paa, kumilala sa sariling ugat, at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang tunay na aral, ang lakas ay hindi lamang nasa kamao. Ang lakas ay nasa loob, sa tapang na harapin ang pagsubok, sa disiplina na manatiling kalmado, at sa kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa huli, natutunan ni Mateo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng laban na napanalunan, kundi sa epekto ng kanyang kilos sa buhay ng iba.